Ngayon, punta naman po tayo dito sa banat ni Atty. Larry Gadon dito po kay Senator Amy Marcos kasi meron kayong malalaman dito. Malalaman nyo dito kung bakit binabanata ni Amy Marcos si PBBM. Eto mga kababayan, play natin. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, tinatagalan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa panahon. Ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at kumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat alam niyo mga kababayan, yung nangyayari ngayon kay PBBM at saka kay Senator Amy Marcos, ito yung sinasabing istorya. Tama, biblical stories mga kababayan. Yung iso ni Cain at saka ni Abel. Diba? Si Amy ang sinasapian ng demonyo. Dahil nga, hindi magagawa ng isang ate ang ipahamak mo ang nakababata mong kapatid. Kung hindi ka ba naman may sapak. Diba? Hindi magagawa ni Amy Marcos na ipahamak yung kanyang kapatid. Pero dahil nga sa kanyang ambisyon sa politika, nagagawa niyang ipahamak si PBBM. Anyway, tuloy natin. Ako na yun, ay dabang-daba sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila. Noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Tama. Bakit? Kasi meron ka nahuli. Senator Amy Marcos, magpa-DNA ka na. Kasi kami mga Marcos loyalists, hindi kami naniniwala na Marcos ka. Diba? Hindi gawain ng isang matinong tao yan. Hindi gawain ng isang matinong tao yung ginawa mo. Magpa-DNA ka para malaman ng taong bayan kung talagang Marcos ka ba. Kasi hindi magagawa ng isang Marcos ang sirain ang sarili niyang kapatid. Tuloy natin. Na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipaapoy. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit... Ayun naman pala mga kababayan. Ayun naman pala. Ay, shoutout po sa 1.8 na nakatutok ha. Ayun naman pala. Kaya pala naggagalaiti si Manang Amy. Kasi ganito, yung kanyang bagman sa Ilocos, sa DPWH, malapit na pong kumanta. At eto pa, kaya pala nanggagalaiti si Amy Marcos kasi makukulong yung mga Diskaya contributor sa kanyang campaign, sa kanyang pangampanya. Kapal na mukha mo, Senator Amy. Diba?
Biruin mo, kasabwat ka rin pala sa anomalya. Ayon po kay Atty. Larry Gadon, yung bata ni Aimee, yung bagman ni Senator Amy Marcos, malapit na pong ikanta si Senator Amy Marcos, nadawit pala at sabit pala sa mga anomalyang flood control. Diba? Kaya ngayon, bukod sa magpa-DNA ka, kung mapapatunayan na sabit ka talaga, dapat kang makulong, Senator Amy. Dapat kang magdusa. Kasi maliwanag naman ang sinabi ni Presidente, ni PBBM. Ano ba sinabi ni PBBM? Wala siyang kisisinuhin, wala siyang kikilalanin. Pagdating sa pananagutan, pag ikaw ay napatunayan nagkasala, dapat kang managot. Dapat kang magbayad. Walang ka ba kapatid, walang ka ba kamag-anak, dahil mas mahalaga kay PBBM ang taong bayan. So yon, ibig sabihin, sabit pala sa maanumalyang flood control si Amy Marcos. Eto, tuloy natin. Sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? Oh! Gusto niyong pag-resign ng si BBM? Ilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi. Wait lang, nawawala. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos. Ulitin na lang natin ha. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, tinatagalan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ipinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalukuhan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila, noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. Oh. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. O, bakit? Kasi meron kang nahuhulinigan na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Oh. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sinong pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo?
gusto niyong resign ng si BBM, iilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong ma-corner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Diyan nagsisigaw kayo, iilang piraso lang kayong gusto resign sa Tingnan nyo mga kababae, stop muna natin. Tingnan nyo kung gaano katindi. sa aking pagkakaalam. Mala Chavit Singson pala itong si Aimee Marcos. Mala Chavit Singson. Pag hindi napapagbigyan, sinisiraan si PBBM. Ganyan po kagarapal si Aimee Marcos, mga kababayan. Diba? Mas masahol pa kay Judas. Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit tawag dito, marami mga Marcos loyalists ang nagagalit dito po kay Aimee Marcos kasi nga mas masahol pa kay Judas, mga kababayan. Anyway, tuloy natin. Paano bumibili dyan? Kahit nga noon pang binabato yung issue na yun kay President Bongbong Marcos, ano nangyari? For the first time, ang majority elected president ang ating naihalal for the Mahina yung signal no? sigawan kayo, ilang piraso lang kayong gusto mag-resign, samantala marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yung mga aligasyon din ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugin na yan. Wala yung signal. Bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay PBBM. Hindi disit ngayon, no? Buhay na buhay sila. Pasalamat kayo. Wala akong gaanong boses ngayon. President Bongbong Marcos. Dahil kung meron, pagsasampalin ko nanay nyo. Ano nangyari? For the first time, ang majority elected president ang ating naihalal for the first time. Grabe, no? For the first time, nagkaroon ng boto na Wait nga, save ko nga para mabilis. Mahina kasi yung signal. Ayun nga mga kababayan na ito. Habang hinihintay nating may save. Kaya pala nagkagalaitis si bumibili dyan yung mga Kaya pala nagkagalaitis si Senator Aimee. Kasi possible pala na si Senator Aimee ay madamay sa anomalya ng flood control. Kasi meron pala po siyang bagman na di umano, balak na daw pong kumanta. Siguro, na kukonsensya mga kababayan yung bagman dahil nga sa dami ng ninakaw po nila ni Senator Aimee Marcos di umano, kaya nagbabalak na daw po na kumanta etong bagman na ito ni Senator Aimee Marcos. So ngayon, syempre, ang gagawin nila, kaysa madamay nga naman sila mga kababayan, kaysa makulong sila, sasama na lang itong si Aimee Marcos sa mga gustong magpatalsik kay PBBM para na sa ganon mga kababayan, tawag dito, hindi sila makulong pag napatalsik nila sa pwesto etong si PBBM. Kasi tingnan nyo yung mga nagnakaw pala, pagka nanalo si Sara ang presidente, poprotektahan pala ni Sara. Bibigyan ng immunity. Yung mga nagnakaw ng pera ng mamamayang Pilipino,
Sa panahon ni PBBM, wala pong ganyan. Kapag ka nagnakaw ka, dapat kang managot. Tsaka kita nyo, yung script ni Aimee, script ni Saldico, script ni Gutesa, halos pare-parehas lang eh. Kaya nga bobo yung nagsulat. 'Di ba? Bobo yung nagsulat, mga kababayan. Wait, tingnan ko kung nag-save na. Hindi pa eh. I-save natin. Mas maganda kasi kung nakasave. Pero mga kababayan, at least, ang mahalaga, nabanggit dito. Yung mga bobo. Yan. At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara. Nasaan na? Nasaan na ang lohika mo? Okay, kita nyo. Ang gusto ni Amy Marcos, siya ang maging busy ni Sara. Kaya sinisira niya ngayon si PBBM. Nga naman mga kababayan, kung tatakbong presidente si Amy, hindi naman po mananalo yan. Kulelat yan, walang buboto dyan, dahil nga balimbing yan. Traidor na kapatid yan. Saan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga Diba? Double time, boss. Mag-double time. Minsan na nga lang ako mag-live eh. Ang double... ang mga Save natin. korap, hindi lang korap na sobrang korupsyon ang ginawa Mukhang na nga may martial law. niya dila sa flood control project. At kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Oo. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, I mean. Hindi ko malaman kung saan mo nakakuha yung utak mo. Hindi pa to lumalabas sa media ha. Wala ka pa na panalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat kinukondisyon nyo ang isip ng mga Pilipino dahil takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga korupsyon. Takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at pinabagsak nyo ang gobyerno ng BBM. Hindi kayo nanalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang Milyon-milyong Pilipino. milyon ng mga Pilipino. Ay, tapos na pala, sorry. Hindi pa ito yung nilalabas sa media. Mga kababayan, wala pa po sa media to ha. Tayo pa lamang po yung naglalabas nito. Nitong video ito ni Atty. Larry Gadon. So yung mga DD-set dyan, tulad nitong si Paul Morillo, harap mo sa akin nanay mo, sasampalin ko na kaliwat kanan. Kasi hindi ka tinuruan ng magandang asal. Diba? Harap mo sa akin nanay mo, sasampilungin ko na kaliwat kanan. Manang-mana ka sa nanay mo. Diba? Wala kang boses bunso. Kaya nga po pasalamat sila, wala pa akong boses dito. Pero kung may boses ako, talagang durog yung mga yan. Diba? So kita nyo mga kababayan, isang patunay na si Amy Marcos ay buaya ng Ilocos. Diba? Takot makulong kasi alam niya na ipapakulong siya ni presidente kahit pa kapatid siya. Diba? Sabi dito, bangag ba o hindi? Si PBBM hindi.
Pero si Duterte, bangag, umami, nagpipentanil. Diba? Yun ang talagang literal na bangag.